Ngayong araw pong ito o gabing ito ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. At ngayon din nga po, tulad ng aking nabanggit, ang ikapitong araw po ng ating paghahanda para po sa kapistahan ni Lolo Uweng. Meron pong kwento na isang kwento tungkol po sa isang Santo Papa na gusto po na magkaroon siya ng imahe ng larawan ng Diyos. Kaya naman, tinawag niya yung lahat ng mga magagaling na mga painters o mga pintor sa Roma, Italy. At sabi niya, kung sino man ang merong pinakamaganda at pinaka-perfect na makapagsasalarawan o makapagpipinta ng mukha ng Diyos sa canvas, makakatanggap ng prize, ng gantimpala. At yung mga pintor ay nagtipon-tipon sa loob ng isang kwarto doon sa St. Peter's Basilica. At ang bawat isa ay nagsimula ng ipinta ang mukha, yung kanilang personal na interpretasyon ng mukha ng Diyos. At ilang buwan nilang sumikapan at talaga nagtrabaho sila sa kanilang kanya-kanyang masterpieces. Maliban lamang po doon sa isang pintor na ang pangalan ay Giuseppe. Sa English po ay Joseph, no? Si Giuseppe. At dahil po sa katandaan nitong si Giuseppe, lagi po siya nakakatulog sa harap ng kanyang canvas, no? Parang manok na tumutuka, no? Parang yung katabi nyo pag nakakatulog sa misa. Yan. At habang iniisip ni Giuseppe kung ano yung kanyang ipipintang mukha ng Diyos, nakakatulog siya. At dumating yung pagkakataon na yung oras na kung saan ay i-judge na ng Santo Papa yung kanilang mga ipininta. Yung Santo Papa lumibot sa malaking gallery at tiningnan ang bawat painting, yung mga pinintang larawan. At sa bawat pinintang larawan, nandoon katabi yung pintor, yung artist, para ipaliwanag yung kanilang masterpiece. May isa, ipinakita niya yung Diyos bilang isang matandang lalaki. Yung isa, pinakita niyang interpretation niya ng Diyos, isang pastol. Yung isa, isang hari na nakaupo sa trono. Yung isa, nakapako. Yung isa, kalapate. At maraming pang iba't ibang interpretasyon o pamamaraan yung mga pintor upang isalarawan yung mukha ng Diyos. At dahil sa paglilibot ng Papa, napagod siya. Umupo saglit, nagpahinga. At habang siya ay nagpapahinga, narinig niya si Giuseppe humihilik sa harap ng canvas. Lumapit siya sa matandang pintor. Nakita na wala pang laman, wala pang pinta yung canvas. At sabi ng Santo Papa, ito yun! Ito ang perfect na pagsasalarawan ng Diyos.
Pinuntahan yung mga kardinal, yung mga obispo, lahat ng mga pintor, nag-usisa, nagtipon-tipon doon sa palibot ng Papa na hawak-hawak yung canvas na wala namang laman. Wala namang nakapinta doon. At sabi ng mga kardinal, Your Holiness, ang canvas po, yung canvas po ni Giuseppe, walang laman. Wala pong larawan ng Diyos. At sumagot yung Papa, tumpak! Ganyan nga ang itsura ng Diyos. Kailanman mahirap ilarawan, hindi mailalarawan, o hindi maipapaliwanag ng lubusan. Mga kapatid, bagamat ito'y kwento lamang, ngayon po ay pinagdiriwang natin yung dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos, o tinatawag din nating banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Ang misteryo po ng banal na Santatlo, ito po ay pangunahing doktrina, teaching ng pananampalataya ng pagiging Kristiyano. Maaari pong maunawaan hindi ng ating scientific reasoning or rational reasoning, pero naunawaan sa punto vista ng pananampalataya. Sa punto vista ng pananampalataya na naghahangad na makaunawa. At ang sabi ni Saint Anselm po dyan, ni San Anselmo, Fides querens intellectum. Faith seeking querens understanding. Itinuturo po sa atin na merong 3 persona sa isang Diyos, sharing the same divine nature, co-equal, co-eternal. Mahirap arukin ng ating limitadong isipan ang doktrina na nagtuturo about the Trinity. Sabi nga ng isang teologo, kapag sinubukan mo na unawain lubusan ang Diyos sa 3 persona, mawawasak ka. Paano mo i-contain yung infinite, yung unlimited, yung almighty, yung super powerful na Diyos sa limitado mong utak? Mamamatay ka. Kahit si San Agustin, tinatanggap niya. Matalino si San Agustin. Isa sa matatalinong thinker si San Agustin during medieval time. Sabi niya, mahirap ipaliwanag yung misteryong ito. Sa subject po namin ng theology, ito po yung pinakamahirap aralin. Abay, inaaral mo, Diyos. Sabi ni Saint Augustine, we must first believe. We must first believe in order to understand. Pwede niyo po bang ulitin yon? We must first believe in order to understand. Okay? Not the other way around. Otherwise, we will never come to believe. Pero tayo po naniniwala sa misteryong ito. Bagamat napakahirap unawain, kung meron man tayong pangunawa, gatiting lang.
Si Santo Tomas nga po, ilang volumes of books. Ang kakapal po ng mga sinulat niya. Pero ang ginawa niya, tinapon niya. Kasi para sa kanya, kailanman hindi pwedeng sukatin ang pag-iral ng Diyos sa mga libro na isinulat niya tungkol sa Diyos. Pero bagamat mahirap unawain, kumuha tayo ng inspirasyon upang lalong higit na mahalin natin ang banal na Santatlo. Tingnan po natin yung first reading. Ano yung sinabi po sa first reading? Sabi po ni Moises na ang Panginoon lamang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng mga Israelita. Ang Panginoong Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkalipin sa Ehipto. Ang Diyos na yon, iisa lang. Kasi yung panahon na yon, ang mga Egyptians, ang daming Diyos. Pero dito maliwanag, iisa lang ang Diyos. Siya lamang ang dapat sambahin at purihin ng bayang Israel. At sa gospel po natin, sa ebanghelyo natin, binigyang diin ni Jesus yung kanyang sending off, yung pagsusugo sa mga apostoles. Sinabi niya, sinabi ni Jesus na binyagan ang lahat ng mga tao sa ngalan ng pag may nadagdagan yata yung Trinity. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi po sinabi sa mga pangalan. Kasi kung magiging sa mga pangalan ng Ama, kundi sa ngalan. Anong implikasyon nun? Pag ginamit ang sa mga pangalan, abay, tatlong Diyos yun. Pero dito malinaw sa banal na kasulatan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Binibigyang diin yung pagiging isa ng Diyos sa tatlong persona. No? Now, punta tayo sa second reading. Anong meron sa ikalawang pagbasa? Anong focus? Anong highlight? Ang sinasabi ni Apostol Pablo na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ay patnubayan. At ang sabi pa ni Apostol San Pablo, ng lahat ng mga anak ng Diyos, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, tayong lahat itinuring ng Diyos na mga anak niya. Dahil sa pagtubos sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay. At dahil dito, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo upang maging gabay, maging paraclete, maging advocate natin sa pamamagitan ng Espiritu Santong gumagabay sa atin. Matatawag natin ang Diyos bilang Ama. At yun ang karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak na minamahal.
So in short, yung nais iparating sa ating mensahe, it's about relationship. Sabi niyo nga, relationship. Yan. Kaya makikita natin yung banal na Santatlo, no? Sa punto vista ng relationship bilang communion. At yun ang itinuturo sa atin ng mga readings. Kung ating pagtatagni-tagniin ang first, second, and gospel. Ito yung lesson. Tinuturo sa atin na ang Holy Trinity, na ang banal na Santatlo ay community. Sabi niyo, community. Yan ha. Komunidad ng ano? Komunidad ng pag-ibig. Kaya nga, kinakanta natin, di ba? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng magmahalan tayo't yun. Komunidad ng pag-ibig at pagkakaisa. Pag-ibig at pagkakaisa ang susi sa pag-unawa natin sa banal na Santatlo. Isa itong community ng pag-ibig na nag-aanyaya sa atin na maging bahagi ng komunidad na ito. Kaya naman sa gospel, nakakabit yung doktrina ng banal na Santatlo sa sending off, sa paghahayo. Ibig sabihin, inaanyayahan ang lahat na maging bahagi na makiisa sa komunidad ng pag-ibig ng iisang Diyos sa tatlong persona. Sabi ng isang theologian, isa po ito sa mga favorite kong theologian po, si Hans Urs Balthasar. Sabi niya, the Christian response is contained in these two fundamental dogmas, that of the Trinity and that of the Incarnation. In the Trinitarian dogma, God is one. God is good. God is true. And God is beautiful. Because He is essentially love. And love supposes the one, the other, and their unity. Pinapakita lamang nito sa atin na ang imposible ay pwedeng maging posible kung merong pag-ibig, kung merong pagkakaisa sa ating mga puso. Sapagkat ang diwang ito ng pagmamahalan at pagkakaisa ay mula sa isang Diyos sa tatlong persona. At dahil ang Diyos sa tatlong persona ay pag-ibig, masasabi natin that love unites all. Love conquers everything, whether created or uncreated. Bakit? Because the heart of God, the heart of all creation, and our own hearts become one in love. It is in the heart of God that we can come to the full realization of the unity of all that is created and uncreated. At dahil dito,
bilang halimbawa, tingnan natin muli yung tagpo sa talinghaga tungkol sa prodigal son, sa nibughang anak. Dito ay pinakita yung pagmamahalan at pagkakaisa ng mapagpatawad na ama at alibughang anak. Yung pagyakap ng ama sa kanyang anak na muling nagbalik loob ay sumisimbolo, nagpapakita ng pagkilos ng Diyos, pagkilos ng banal na Santatlo bilang yumayakap na pagmamahal at bilang yumayakap na pagkakaisa sa sangkatauhan. At yung pagyakap ng Diyos na yon, hindi napapagod. At ang anak na muling nagbalik sa ama ay nagpapahiwatig ng pakikiisa niya doon sa mahabaging ama. So masasabi po natin na yung tagpo sa talinghagang ito ay pagpapakita ng pagkilos ng banal na Santatlo bilang pagmamahalan at pagkakaisa na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng tuwa, nagbibigay ng kapahingahan. And with that, God does not change. He is love, ever and always. In Himself, He is communion, unity in Trinity. And all His words, all His works are directed to communion. Ang pagdiriwang natin ng banal na Santatlo ay muling nagpapaalala sa atin ng ating pagpapakita ng pag-ibig at pagkakaisa sa iba. At kung ilalagay natin ito, mga kapatid, sa ating sitwasyon sa pamilya, may tatanong natin, ano ba ang nagpapaligaya? Ano ba ang nagbubuklod sa pamilya? Ano ba ang sekreto para maging matagumpay ang isang samahan o ang isang relasyon? Ano ba ang nagpapatatag at nagpapaunlad sa isang pamilya, sa isang pamayanan o sa isang bansa? At masasagot lamang natin ito sa mga salitang pag-ibig at pagkakaisa. Pag-ibig at pagkakaisa na handang magpatawad. Pag-ibig at pagkakaisa na handang magmalasakit. Pag-ibig at pagkakaisa na tapat at mapagpakumbaba. At ganitong pag-ibig, ganitong pagkakaisa ang kumakatawan sa banal na Santatlo ng Santissima Trinidad. Kaya sila ay isang Diyos sa tatlong persona. Ang pagyakap ng pag-ibig, ang pagyakap ng pagkakaisa ng tatlong persona sa isang Diyos. Ngayon, tatanungin kita, ano o sino ang yumayakap sa iyo ngayon? Ang galit?
ang tampo, ang inggit, ang selos, ang pagkukumpara, ang pagkikriticize, ang lagi nalang pagpuna sa kapwa, baka hindi na ang Diyos ng pag-ibig at ng pagkakaisa ang yumayakap sa iyo. Tayo ba, mga kapatid, ay kababanaagan ba ng banal na santatlo? Nababanaagan ba sa ating buhay ang pagkakaisa? Nababanaagan ba sa ating buhay ang pag-ibig? Brothers and sisters, if we believe in the Trinitarian God, then today we have a mission to preach the gospel, to preach through our examples, to preach through our actions, to preach through our witnessing, to preach the gospel of love and unity, and make disciples of all nations in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.